once again, ay napanig sa patal sa limang. Kaya Brother Laura Beduso naman ang bawas, walang nagtataon ng pagkapilituit at wala ang sarili, pagkapaliwanag ka. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa Jesus is man, God. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang patungkol sa Panginoong Jesucristo? Kaya ating pong pakinggan muna ang may nagtanong ito. Saan ba sinabi niya sa Bible? Okay, magsagot kayo ito cellphone, bigyan mo na lang kung may kita tayo na sa akin na saan sa Biblia sabi ni Jesus, ako, Diyos ninyo, at sambahin ko ninyo ako. Galing na ako ni Jesus Christ. Pero ba sa Biblia, kahit saan sa buong Biblia, wala na may sinabi. Ang Biblia at ang aral ni Kristo, hindi puro letra por letra. Ewan ko kung saan mo kinuha yung paniniwala mo na letra por letra. Pero ligaw ka, sino man na nagturo sa inyo yan, mangmang sa Biblia yun. Pakinggan mo lalo na ang bagong tipan, Ikalawang Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagtitibay ng buhay. Kaya pagka magbabatay ka sa titik, ligaw na ligaw ka, kapatid. Pakinggan mo sa Ayan, thank you Lord, ha? Kaya naman na ipatunayan ni brother yan na si Kristo ay Diyos. Alam ko yun. Kaya sagutin natin yun. Kasi ang sabi nung nagtanong, saan sinabi ni Jesus, ako Diyos, ako Diyos ninyo, sambahin ninyo. No? Kahit sa buong Biblia, hindi sinabi. Yan, hindi sinabi ni Jesus na ako Diyos at sambahin nyo ako. Yan. Yung sabi ni brother, sagot ni brother, kung nagbabatay ka sa titik, no, ligaw na ligaw ka. Kaya sagutin din natin ang tanong, no? Na kaya nga niya sinabi, no, ganun na sinabi ng tao nung nagtanong, no, sabi niya, saan sinabi ni Jesus, ako Diyos ninyo, sambahin nyo ako. Yan. Walang gayon, no? Kasi Jesus said, yan. He is man, ha? Kaya dinudugtungan nila, not God. Yan. Dinudugtungan nila. Kasi sinabi naman talaga ni Jesus, no? Na ako'y tao na nagsaysay sa inyo. Yan. Sandali, no? Kaya bakit niya sinabi na, hindi niya sinabi na ako'y Diyos at ako'y sambahin ninyo. Yan. Bakit? Sa John chapter 5, verse 31. Hindi niya sinabi kayo, no? Bakit? Sa 31. John 5:31. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Yan ang sinabi ni Jesus. Sa 32, iba ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi niya, iba ang nagpatotoo sa akin. At palastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Yan, iba pala ang nagpatotoo sa kay Jesus. Yan, yung mga apostol, yung Ama. Yan, 37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, hindi pa ninyo nakita ang kanyang anyo. Yan. Sabi ni Kristo, kung ako'y nagpatotoo, kaya nga hindi niya sinabi. No? Kaya nga hindi niya sinabi na ako'y Diyos ninyo, sambahin ninyo ako. Yan. Walang gayon, no? Bakit? Kasi sinabi ni Jesus, kung ako'y nagpatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Iba ang nagpapatotoo sa akin at palastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Yan. Iba. No? Ang mga apostol. Yan. Sila ang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Sino pa? 37. At ang Ama na nagsugo sa akin
ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Yan, ang Ama. No? Pinatotohanan ng Ama na si Kristo ay Diyos. Hebreo 1:8. Yan, patungkol sa anak. Yung nagsalita kasi doon, Hebreo 1:1, Diyos ay ang Ama. Yan. Na si Kristo ay, Hebreo 1:8, ang nagsalita doon ang Ama. No? Na si Kristo ay Diyos. Yan. No? Kaya ano pa? Sa John 8:7-10, no, ang dalawang saksi ay totoo, kaya kahit dalawa lang na nagpatunay na si Kristo ay Diyos, yan, totoo na yun. Yan. Kaya may topic na rin tayo dyan patungkol dyan, no? Pero ito, no? Kasi sagutin din natin yung nagtanong, eh. At saka sabi din, Jesus said, Father is true God. John 17:3. Yan ang sabi, no? Na si Jesus nagsabi na ang Ama ay totoong Diyos. Yan. Kaso lang nagsabi din ng Father said, Hebreo 1:1, Dos, lundag sa Diyos at 8, Jesus is God, no? Lord, tapos Creator. Yan. Yan ang sabi sa Hebreo. Pakapunta tayo sa Hebreo. Tignan natin. Sa Hebreo 1:1. Tignan natin. Sa Hebreo chapter 1 verse 1. No, ang sabi rito, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon. No, anong unang panahon? Kanino? Ulitin ko. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta noong unang panahon. No, sa propeta. Sa Diyos ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan. Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Yan. Creator din si Jesus. Kaya sabi dun sa Genesis, no? Gagawin natin. Yan. Kasama kasi ng Ama, si Kristo. Yan. Gagawin natin. Yan. No? Ano pa? At saka sa Jesus, at ikaw, Panginoon, yan, sinabi ng Amang Diyos, si Kristo, Panginoon. Ayan, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inilagay mo ang kinasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Yan, Creator din si Jesus, sabi ng Ama. Yan ang Ama kasi nagsalita rito, eh. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, o anong patungkol sa anak? Ang iyong luklukan, o Diyos. Yan, tinawag ng Ama, ang anak, Panginoon. Ngayon sa 8, tinawag ng Ama, ang anak ay Diyos. Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. At ang sitro ng katwiran ay isang sitro ng iyong kaharian. Tinawag ng Ama, si Kristo, Panginoon, tapos, tinawag niya na Diyos. At saka Creator din, sabi niya, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inilagay mo ang kinasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Yan, ha? Jesus said, Father is the true God. Yan. Pero sinabi din ng Diyos Ama, na si Kristo ay Panginoon. Lord. At ano pa? God. Yan. At ano pa? Creator. Kaya nga sinabi niya doon, eh. No, sa Genesis, gagawin natin. Yan. So, ang tanong, Jesus is God? Yan. Kaya ang mga hindi naniwala, sabihin ka agad, cannot read in the gospel. Never called God. Yan. Kasi sinisirado nyo, eh, yung isip nyo. Yan, ha? Pabasa mo sa 1 Timothy. Sa 1 Timothy, chapter 3, verse 16. Ayan. 3:16 na Timothy. At walang pagkatalo, nakila ang hiwaga ng kabanalan na yaong nahayag sa laman. Sa English.
sa English. Sa 1 Timothy. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on Him in the world, received up into glory. Yan. No? And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. No? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan. Ano pa? Ang Diyos ay nagkatawang tao. No? God was manifest in the flesh. Philippos. Ayun kasi mabasa mo talaga yan yun sa mga apostol at sinabi din ng Amang Diyos na ang anak ay Diyos. Yan pinasabi ni Kristo kasi iba ang nagpatotoo tungkol sa akin. Sino pa? Ang Ama ang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ayun, sa Pilipos chapter 2. Kaya nga yun nagtanong ano ba yung tanong niya kanina? Sabi niya, saan sinabi ni Jesus, ako Diyos ninyo, sambahin ninyo ako? O kahit sa buong Biblia, hindi sinabi. Yun, sinabi. Yun, kaso iba ang nagsabi patungkol kay Jesus. Ayun, sa Pilipos chapter 2 verse 5 to 8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya pagamat nasa anyong Diyos, yan, anyong Diyos Kristo, anong ginawa niya? Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi magtos, hinubad niya ito. Hinubad yung pagka-Diyos niya. Bakit? At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad sa tao, hinubad niyang pagka-Diyos niya. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, yan, pagka-tao na yan, naniwala na yan. Pero pagka-Diyos ayaw, ito. Basahin ko ulit sa 7 and 8. Kundi pagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin, maniwala na yan. At nakitulad sa mga tao, yan, nakitulad sa tao. Nakitulad, yan, naniwala na yan, tao talaga, yan, yun yung sabihin pa. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, yan, maniwala na talaga yun, basta tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa kamatayan sa cross. Yan, pagtao, naniwala. Kung dito binasa mo sa 5, na magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito kay Kristo Jesus din naman. Na siya ay pagaman na sa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Ang pagkapantay niya sa Diyos, yan. Yung dapat kasi Diyos talaga siya, yan. Kaya hindi niya pinangnangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nagitulad sa mga tao. Yan. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya at nag-anyong alipin na kitulad sa mga... Kasi pag tao, naniwala. Pag umasa Diyos, ayaw. Ba't ganun? At palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Yan, tao ba sa tao, basa mo. Sabi niya, amen na. Yan. Pero pag Diyos, ay hindi pwede yun. Yan. Huwag naman ganyan. Sa Isaias, at saka hindi lang ito, marami kang mabasa na si Kristo ay Diyos, mayroon na rin tayo dyan Kasi pag mabasa mong Diyos ayaw maniwala. Pero pag mabasa tao, yan, paniwalaan. Yan, 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, si Jesus. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. Yan, si Kristo to. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha. Ano pa? Tagapayo. Ano pa? Makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Diyos din si Kristo.
walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yan. No? Kaya nga sinabi, lalangin natin eh. Kasi si Kristo, creator din. Yan. No? Paano siya naging tao lamang? Yan ang hindi mo mabasa, ang tao lamang. Yan. Pero tao, yan, mabasa mo. Yan. Paniwala ka agad. Yan. Dinagdagan pa ng tao lamang. Huwag naman ganon. No? Huwag naman masyadong ibaba si Kristo. No? Dahil creator din siya. 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Nasa pamagitan naman niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan niya. Yan, no? Kaya si Kristo, nasa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Creator din si Kristo. Ayan. At saka sa Hebreo 1, balik tayo sa Hebreo. Sa Hebreo 1, 5. Hebreo chapter 1 verse 5. Sapat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Yan. Kaya yung tanong, yung conclusion, yung conclusion kung sabi niya rito, sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ngayon, yung sinabi sa mga anghel. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. 10. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang pinasaligan ng lupa. Yan, tinawag siya ng amang Diyos na Panginoon. Kaya sabi niya, ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang pinasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Yan, kaya nga sabi, lalangin natin eh. Yan, kasi si Kristo, creator din, kasama ng Ama. Yan, ang conclusion, si Maria tao ang anak. Yan, mababasa din yun, nagkatawang tao. Kaya, ginamit si Maria. No? Si Maria tao, kaya tao ang anak. Mababasa. Si Lord God ay Diyos. Ang kanyang anak ay Diyos. Mabasa din yun. Mabasa din yun. Kaya sabi nyo, pinasa rin, sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Yun, ipinanganak niya si Kristo. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Kaya nga sinasabi niya dito sa Hebreo 1:8, tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos. Yan. Kaya si Kristo tinawag ng Ama na Diyos. Kasi si Lord God ay Diyos. Kaya ang kanyang anak ay Diyos. Si Maria tao, kaya ang kanyang anak ay tao. Nagkatawang tao. Yan. Kaya thank you Lord. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nakatapos na naman sa pakinig ng aral patungkol na si Kristo ay tao, nagkatawang tao at the same time nabasa natin na pag-aralan natin na Diyos, no? Ang kaso lang, pag mabasa, tao, ayun, naniwala, dinugtungan pa, tao lamang. Yan. Kaya mabasa mo rin na Diyos, ayon sa mga apostol, at ayon sa amang Diyos. Si Kristo ay Diyos. Yan. Salamat sa Panginoon, Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let me tell you, Jesus Christ, the Lord is your Savior. God bless everyone. God bless the Philippines. Always smile and listen for Jesus loves us.